guys, live update. Nag-check kami ng prelim exam namin and ayun yung nangyari. So okay naman yung score ko, pero syempre, yung overview ko dun sa exam is... Tapos yung score ko, sobrang layo pa sa expectation. 41 naman, which is okay. Meron pang essay. Pero di ko sure kung sakto yung essay ko. Ayun lang, sobrang nasistress na yung mga pol-sci student. Ang masasabi ko lang sa mga oras na to ay sobrang hirap mag-pol-sci. Sobrang hirap maging pol-sci student. Kasi babad ka na sa stress, bata ka pa sa overview. Tapos yung score mo sa prelim, it's not giving talaga. Since wala na kaming pasok, wala na mga tao sa room. Guys, ang sinasabi ko lang sa inyo, if ayaw nyong ma-stress sa college, huwag kayo mag-pol-sci. Pero, take note, lahat ng course sa college is nakaka-stress talaga siya. Pero ang advice ko sa inyo, kung ayaw nyo ng math, mag-pol-sci kayo or PO. Pero kung bet na bet nyo yung math, edi dun kayo sa engineering, marine, and etc. Kasi sa pol-sci, utak lang gagamitin nyo guys. Essay, more on essay. Explanation, and blah blah blah. Pero hindi porket walang math, masaya na kayo. Kasi pag-usapang pol-sci, wala kang math. Papatayin naman kayo sa recitation, essay, blah blah blah. Gagamitin nyo talaga yung utak nyo. Tapos, advice ko lang sa inyo, if gusto nyo mag-pol-sci, kailangan handa yung utak nyo sa essay. Like, bro, halos always merong essay, hindi nawawala yan. And kapag pol-sci student kayo, expect nyo na low year yung magiging professor nyo. Second year. First year is okay lang, chill lang. Pero, masistress ka pa rin naman if academic achiever ka, if habol na habol mo talaga yung mataas na grade. Pero kapag hindi naman at nasa dito ka lang, well, definitely, yes, stress ka, pero hindi ganun ka super stress mo, haggard na haggard. Pero, second year, dyan na yung masakit, okay? Ayan lang. Advice lang sa mga gustong mag-pol-sci dyan. Pero kung magpo-pol-sci kayo, huwag kayong uurong, okay? Huwag kayong uurong, huwag niyong susukuan, huwag kayong mag-drop out. Kasi the best thing sa